Dito po ipapakita ko sa inyo na may balat man or walang balat po yung peanut na ating gagamitin ay pwedeng-pwede. Pareho lang pong creamy at napakasarap nung pinaka-outcome, magkakaiba lang po sa kulay dahil magiging mas dark po yung may balat. May pagkakaiba nga rin po pala sila sa presyo dahil dito po sa amin, yung peanut po na walang balat ay nasa 100 to 110 pesos per kilo, while yung may balat naman po, nasa 80 to 85 pesos lang po per kilo. Sa bandang dulo rin po pala nitong ating video, makikita niyo po yung buong listahan ng ating mga sangkap. Naglagay rin po ako roon ng pang 1 kilo lang para po sa mga gusto lang pong subukan yung ating recipe or dun lang po sa mga pang sarili lang po yung gagawin. At lilinawin ko po uli doon po sa mga nagtatanong dahil nga po naglalagay tayo rito ng powdered milk. Kung madali raw pong masira yung ating peanut butter, hindi po. Subok na po ito. 2 to 3 months po, good condition pa yung ating peanut butter. Basta proper storage lang. Yung kung sakaling kakain or kukuha na po kayo ng peanut butter, dapat po hindi po basa yung pangkuha nyo dito. Hindi nyo na po ito kailangan pang i-rep kahit po sa ibabaw lang po ng inyong lamesa. Sinisigurado ko po sa inyo, hindi po talaga ito basta-basta masisira. Dito po sa ating 4 kilos recipe, makakapagsimula na po kayo ng inyong peanut butter business na may 10 jars ng ganito po kalalaking large size po. Pansinin niyo po yung mga kulay ng ating peanut butter. Yan lang po talaga yung pagkakaiba. Pero katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, parehong-pareho po itong hindi nagmamantika kahit magtagal pa sa inyong lamesa. At parehong-pareho rin po talagang masarap. Kung sakali lang na ayaw niyo pong gumamit ng butter or margarine, pwedeng purong oil na lang po yung ating gamitin. Naka-high heat po muna yung lakas ng apoy natin dito. Then kapag kulong-kulo na po yung ating pinaka-oil, hihinaan na lang po natin ito sa medium heat. Make sure lang po na patuloy po tayo sa paghahalo. Nasa 30 to 40 minutes po yung pagluluto ng ganito karaming peanut. After niya, nakikita niyo naman po na sinasala ko. Kung sakaling may mga napasamang oil, okay lang po yan. Then palalamigin lang po natin ito ng gusto. Make sure po na malamig na po itong mabuti bago po natin ihahalo yung atin pa pong ibang mga sangkap. Kapag mainit po kasi yung peanuts, nilagay niyo po agad yung sugar, mamumuo po ito, hindi po ito gigilingin sa mga pagilingan sa palengke dahil possible pong masira yung kanilang mga gilingan. Simpleng-simple lang po yung proseso, hahaluin lang po natin itong mabuti, then diretso na nga po tayo sa mga pagilingan sa palengke. At dito po pinapakita ko na po sa inyo kung paano po ginigiling yung ating peanut butter. Yung ginamit kong lalagyan, ito po yung mga common na lagayan po ng ating peanut butter para po makita nyo kung gaano po kadami yung ating magagawa. Naka 10 jars po tayo, may sumobra lang pong kaunti ng ganitong klaseng nalagyan, large size po ito.